Ito ang ating bagong tutunghayan. Ang kwento ng isang dalagang palaban na hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Siya si Mika, ang isang working student na ginagapang ang kanyang pag-aaral sa sariling sikap at determinasyon. Anya, hindi sa kanya uso ang salitang suko. Kung siya ay susuko, ay parang pinuto niya ang kanyang mga pangarap na makapagtapos. Gaya ng ibang working student, nagigising si Mika ng alas 2 ng madaling araw upang magtrabaho sa palengke. At pagpatak ng alas 9 na umaga, ay hawak niya ni Mika ang isang ballpen patungo sa kinabukasan. Sabay-sabay nating panoorin at pakinggan at isisiwalat ni Mika. Kaya ngayon mga kalingap, aming pinuntahan ang kanilang bahay para malaman namin ang kanilang kalagayan. At ating narating ang tirahan ng dalagang si Mika. At sa aming pagdating ay di namin datnan ang dalaga. Pasok siya ng 3 a.m. hanggang gabi. So mamaya pa siyang gabi uwi. Pero pinapasulo na kay Jason. Sige. So hintayin nila namin siya? Sige po, pasok na po. Sige po, sige. At sa aking pagpasok sa loob ng kanilang bahay, ramdam ko ang hirap ng kanilang kalagayan. Sobrang sikip ng loob ng kanilang bahay. Paano kaya sila nakakatulog dito ng maayos? Pupunta siya yan. Dinadalo lang namin ng tarpaulin. Ilan kayo dito, te? Bali yung dalawa kong babae sa kasi dyan tapos sila dyan sa kabila. Pasok pala niya. Nagtatrabaho si Mika? Tapos pag may pasok siya, maaga siya na uwi. Papasok siya na naman uwi. ng school. Di ba bakasyon pa ngayon? Hindi pa sila na bakasyon. Siya? College na siya? Opo. College na po na siya. Kaya pala. Kasi dublikayod, no? Opo. Ano palang trabaho niya? Sa nagtindira po siya sa karnihan. Sa karnihan. So hintayin na lang namin siya, te. Sige po. Sige po. Hintayin na lang namin siya. So ayun mga kalingap. So naabutan natin dito po na yung mama lang ang naabutan natin dito. Kasi si Mika po ay nag-aaral pa at nagtatrabaho. So pinasundo na po ni ate yung kanyang anak. So hinihintay natin mga kalingap. So napakasipag pala ni Mika. Marami nga naghahanga doon sa batang. So hintayin na lang namin. Tingnan yung picture niya, mayroon ka? Hindi ko pa nakita yan eh. So salamat kay Sagap TV sa atin. Yan ang trademark niya, naka-shades lagi. Naka-shades lagi. Kahit noon pa. Oo, yan. Yung trademark na yan, Sagap TV po, mga kalingap. So nilapit sa atin para matulungan tong batang ito. Sinakitaan po natin ng potential. Nakitaan po natin ng potential po na masipag mag-aral. So ngayon po ay hintayin natin siya. Yan, si Mika. Habang sinasalaysay ng mama ni Mika ang kanyang buhay, ay maya't maya dumating na si Mika. Ay, nandito na pala si Mika. Ay, ito pala si Mika. Ay, magandang hapon. Sila si Kalingap Tata. At siyempre kasama ko si Sagap TV. Mm. Siya yung sa'yo na puntahan ka namin. Siya sa imo. Anay, galing pa siya sa trabaho? Opo. Kaninang alas 3 ng madaling araw hanggang ngayon. Alas 3 ng madaling araw? Grabe. Ang sipag niya, Mika. Pag wala nga ito, baka abutin pa yan ng alas 9 ng gabi sa trabaho. Yung uwian niya? Ilang taon ka na pala, Mika? 23 years old po. 23? Kumusta naman yung trabaho mo, Okay naman po. Saan ka nagtatrabaho? Sa may market po, public market doon sa center, sa Naga. Sa 3rd floor. Sa 3rd floor. Grabe, ang hirap mo alas 3 ng umaga. Opo. Minsan nga hindi pa alas 3 nakaalis na siya. Hirap ng ganun, bro. Kaya nga, hindi ko yung kaya. Ikaw, kakayahan mo ba alas 3 ng umaga magising? Sa
sarap ng tulog niya, na-stress naman ng araw. Kasi yun ang ano natin sa tulog natin eh. O kaya, sagsagan pa, nanaginip pa ako niyan. Oo. Paano mo nakayanan yun, ano? Na, nag-aaral ka ba ngayon? Opo. Anong year ka na? Third year. Third year? So, paano mo nakayanan yun na magising ka ng umaga? Siyempre, gusto ko makatapos ng pag-aaral. Siyempre, wala naman akong magagawa na aasahan ko yung family ko. Wala naman silang may provide sa akin. Wala din silang trabaho. Ako lang naman yung nagtatrabaho. So, kailangan kong gumising umaga. So, nasanay ka naman sa ganun, routine mo? Opo. Yun na yung body clock ko eh. Magigising ng 2, tapos papasok trabaho. Tapos pagkatapos punta sa school. Then, pagkatapos magtrabaho, school ka diretso? Opo. Ay, grabe, ang hirap ng Minsan dadali niya na yung damit niya. Pag alis na ng alas 3, nagbibihis. naligo pa siya. niligo siya. Maligo. Buti ligo ka pa. So, hindi ka ba maano dyan? Hindi ka kasi, nakatayo ka ba sa trabaho mo? Nakatayo ka? So far, paulit-ulit naman na ginagawa. Di ko alam, baka siguro sanay na lang. Hindi man na napapas mo. Tapos kulang ka pa sa tulog, di ba? Kasi yung tulog natin, kailangan 8 hours, di ba? Mga 3 to 4 hours lang yung tulog. Yan ang pinakamahaba. Isipin mo, 3 to. Grabe. Hindi. So, si nanay walang hanap buhay? Dati po meron, kaya Dati. lang inatake nga ako ng high blood. Bawal na magtrabaho. So- December 21, pangalawang atake. So, kaya Wala. di mo na kaya magtrabaho po. Siguro kung mayroon pang mag-ano sa akin, pa ako. Makapagtrabaho ka pa. Si mister mo pala, kumusta? Ewan ko silang may separate. kita. Separate sila. Nandun si Papa sa Hiwalay Bata. kayo. Nay, hiwalay kayo ni Opo. papa ni 19 Mika. years. 19 years, So, ilang taon ka nun? Mika? 5. 5. 5. Di 9 ako 5. Tapos, naiwan ko sila doon sa, naiwan ko siya doon sa kay papa niya. Tapos, pagbalik kong pa siya, nag grade 1 pa siya doon. Pagbalik kong bakasyon, yun na, sinama ko na siya. Dito na siya nag-continuous magpasok. Bakit po kayo naghiwalay? Ano pong dahilan? May something po about sa family niya. Hindi nila ako gusto. Kasi pikula na daw, ganito, ganyan. Ako na ang umiwas, umalis daw sa kanila. Para tustusan ko ang pamilya ko. Yan. Sa awa ng Diyos, saka tuloy-tuloy na sila sa pag-aral hanggang sa nag-high school. Pag-college, yan na yan. Nagsarili na siya. So, broken family pala si Mika. Opo. Ang hirap pag broken family, lalo na pag wala ng papa. Mahirap pag ganyan. Hindi kompleto. At saka, apektado yung nila, pag-aaral. Buti Mula ng elementary hanggang high school, sa akin po lahat yun. ikaw lahat yung Nakikilabada gumastos. Nakikilabada ka na Grabe no, hindi basta-basta itong ginagawa ni ni Mika, nakakabilib po, mga kalingap. Hindi kaya gawin ng mga ibang mga ibang dalaga, estudyante, yung pinagsabay mo yung trabaho at pag-aaral, hindi basta-basta yun. Minsan naririnig ko rin sa kanya na nahihirapan na ako ba? Oo, talagang mahirap kahit ako. Wala man akong magagawa. Kahit lalaki ako, hindi ako makasurvive ng ganun eh. Mapapagod talaga yung katawan ko. Pero grabe si Mika, na pinahanga mo kami. Kulang sa tulog. Kulang sa tulog, mahirap yun. Araw-araw. Paano kung... Street yan. Street. Minsan man po pag busy siya sa school, lalo pag may ginagawang mga napaalam siya, hindi mo napapasok. Kasi di na kaya ng katawan niya. Ganun. Hindi. Busy lang siya. Hindi doon kaya sa ng mga- oras. Hindi na kaya ng oras. So, Kaya nagpapaalam ako sa amo ko na mag-leave ng work. kasi Buti nga, parang May gagawin sa school. sa school yun. Parang conflict na masyado, no? Dahil sa gawa na sa may trabaho ka. Paano pag may mga extracurricular activities, no? Nakakaano rin siya. Nakakasali ka? Oo, kasi nagpapaalam siya sa amo.
Buti nga nakalipat siya diyan sa mabait na amo kasi doon sa una, nahihirapan siya kasi Mas maaga dun yung oras ng pasok, 2 a.m. 2 a.m. ngayon, 3. parang isang oras lang adjust, no? Okay lang. Pares lang din. At least may isang oras pang preparation. Dun maaga ka gigising. Anong oras ka natutulog pag gabi? Pag halimbawa uuwi ka sa 9. May time ka ba mag-study, ganun? May time ka ba maggawa ng mga homeworks mo? Pag may naka-assign na task, siguro mga 10, ang 10 or 11, ganun. Grabe, no? Tapos kulang pa, baka 3 oras pa yan. 3 oras pa yan. Anong ramdam mo pag nasa katrabaho ka? Di ka ba inaantok? Ganun. Minsan minsan hindi. Parang gusto mo, ay, matulog muna ako at wala pang customer, ganun. Hindi. Hindi ka ba nakakatulog doon? Siyempre, busy yun, palengke yun, di ba? Palengke. Hindi ka makakatulog madabi gawain. So, ang daming trabaho, no? Buti, hindi ka na hina, ganun. Hindi naman. Sanay na. Kaya naman, sanay ka naman. Simula pa senior high school ako nag-start magtrabaho. Siya? Muna, senior high? Oo, kasi yung senior high na experience ko sa trabaho, doon yun sa isang dating teacher ko doon sa ay iyo. kay ma'am. Tapos nalipat ako sa Gulayan noon. Senior high din yun. Tapos papunta na akong college noon. Tapos nung pagkalipat ko doon, mga ilang months lang siguro, nalipat din ako dito sa kabilang tindahan ng meat shop. Doon ako nagtagal ng 2 years. Tapos ngayon, dito naman sa amo ko ngayon. Grabe. At pasipag niya na. Tiyaga. Ni Mika, matyaga siya. Minsan sinasabihan ko na rin niya na huwag ka paka-abuso ng katawan mo kasi bata ka pa. Hindi mo pa yung mararamdaman ngayon, pero pag nagkaedad-edad ka Hindi pa yung maramdaman kasi bata ka pa. Kaya pa ng mo ng katawan, sikmura. resistensya mo. Opo. Pero one time na yan, talagang dyan niya na mararamdaman. Bakit mo ginagawa yan, Wala, goal ko lang talaga makapagtapos ng Makapagtapos pag-aaral. ka? Para may pangbayad ng tuition, kailangan ko magtrabaho. Kasi kung hindi, saan ako kukuha ng pambayad? Pang araw-araw na gastos sa Mahirap school. yun, no? Talagang grabe todo kahit talaga si Mika, Pinangakuan sana siya na kuya niya, hindi naman Hindi natupad. tupad, nag-asawa. Nag-asawa din. Mag-vitamins ka, Mika, mahirap na magkasakit. Meron ng kanyan Ano vitamins mo? Itong po, Nakakabilib si Mika. sa kang puyat baga? Itong Stress tabs. Hindi naman. Tika ng inom ka ng stress tabs. Vitamin B complex. Kasi mahirap na yung ganun eh. Doon ka na sa naliligo. Sa CR ng market. Grabe, ang hirap naman. Puyat ka pa. Butit hindi yung mata mo. Hindi naman. Hindi apektado yung mata mo. Hindi. Kasi ilang oras na. Pagkatapos mo, diretso na sa school. Diretso na sa school. So, yung Tapos ng trabaho. Ako kasi nung nag-working student ako, pag puyat ako, hindi ako naliligo. Kumbaga sa halimbawa maaga siya, halimbawa 9 ang oras niya sa school, aga pa nagpapaalam na siya na ma-out na. Parang 1 day man tong trabaho niya. Minsan naman pag halimbawa ang pasok niya alauna or alas 2, mauwi pa siya ng mga 10 dito. Pahinga. Mauwi pa siya dito. Ganyan ang buhay niya. Parang wala na kaming kumbaga sa pag pumasok siya, pag natulog siya, ayun, matutulog siya, maalam ng aanoin ko na para kumain pag umalis. Ang ganda si Mika, mga kalingap. Grabe. Nice. Grabe na, nakakabilib siya, ang anak mo. Talagang ginagawa niya para sa pangarap kaya niya. lang medyo na ako. Parang na ako kasi parang hindi ko na nararamdaman na parang gusto mong tumulong sa kanya kasi naawa ka sa anak mo na talagang kaso wala. Parang 2 beses na ako inatake. talagang naghihirap siya para sa kanyang pangarap. Kung siguro ako may trabaho, ewan ko lang. Kasi nakita mo sa ibang mga anak na talagang yung mga ibang ina nagsusuporta, no?
Yung talagang aral lang sila, hindi na sila nagtatrabaho. No? Yun nga rin, ang problema doon sa mga suportado ng magulang, wala rin. Yung iba ay nag-ano din, no? Yung hindi nag-aaral ng mabuti. Pero kay si Mika talagang ano? Talaga, sinumpa niya talaga yan Oo. na magtatapos ako. Oh, yan. Sinumpa niya eh. Ay, grabe. Totoo yan, ano, Mika? Talaga yung Opo. Naiyak si nanay, oh. ginagawa talaga. No? Oo. Action agad. Action agad ginagawa nila. Sabi daw kasi ni mama, pag nagsasabi ako na, sabi ko, makakatapos ako, sasabi niya, ay, wag ka puro salita, gawin mo. Sabi ko, then wait, let's see. Ganun, sabi niya. Sinabi mo na Litsi. Mm-mm. Kumbaga, malalaman na natin yan pagdating ng panahon. Naiyak tuloy si nanay, oh. Talagang naawa siya. Naawa ka ba sa, kay Mika? Ayan. Gusto man ni nanay tumulong pero wala siyang magawa kasi yun, may sakit din siya. Delikado. Ayan. Dahil mahirap talaga yung yung sitwasyon ni Mika. Pero talagang kinakaya ni Mika yung ganyang. Wala ka narinig na salitang suko na. Oo, di siya sumusuko. Di ka ba sumusuko sa hirap ng buhay? Hanggat kaya pa. Hanggat Hindi kaya. Saan ka ba kumukuha ng lakas Mika? Bakit nakayanan mo ganyan? Inisip ko diploma. Kinamama mo? Magandang trabaho. Yun. Tapos syempre, ito na yung, ganito na yung, yung bahay namin simula noon. Tapos gusto ko magpagawa bago. Yun ang pangarap mo. Magkaroon ng, pag makatapos ka, mapagawa mo ng bahay sila mama mo. Kasi delikado itong bahay nila, oh. Di ba nagbabaha dito, Mika? Bumaha po. Bumaha po nung bagyong Christine. Christine? Kaya nga sabi ko kung magkaano man lang kami ng itong talagang sanggaan namin hollow blocks ang paikot ng bahay para hindi na kayo pasukin ng tubig. Sino yung pangarap ni Mika po na mapabahayan si nanay? Hindi posible yan kasi masipag ka, Mika. At saka sanay si Mika sa hirap, no? Sanay. Sanay sa hirap si Mika talagang. Bihira yung maging working student, no? Yung self-supporting, mahirap din gawin. Kaya nga yung mga teacher niya nung elementary, high school, talagang hanga sila sa kanya. Kahit kami, hanga kami ni Sagap, sa determinasyon mo na makapagtapos ng pag-aaral. Bihira yung magawa ng ibang dalaga, yung. Ito yung pinaka-matindi na nalaman ko na. Sa na-vlog ko po, ang dami ko nang na-vlog na tinutulungan ko, pero dito ako talaga kay Mika sa ginagawa niya. Isipin mo ilang oras na lang ngayon magbilang ka ng anong oras ngayon? Nabalik pa siguro siya. Sabi ko, Anong oras ngayon? Mga Alas 5. 5. Alas 6. 4:30. So babalik ka pa sa trabaho mo ngayon? Opo, di pa man po ako out. So andito ka lang, pumunta ka lang dito para sa amin. So ayan. Na siya. So anong oras ka pala mamaya mag-out sa school? Pupunta ka Ay, pa ng wala school? po ngayon pasok. Wala kang school. So wala kang pasok ngayon? Na po ngayon, tapos na. Ang subject na, dahil nagkaroon ng sakit, hindi po siya makapasok, kaya di kami nakapag-exam ng finals. Tsaka di din kami nakapasa ng final task sa kanya. So pa po siya ng ilang araw na meetings para gawin po namin yun. Pero totally lahat naman tapos na, may isa na lang subject na hindi pa. So kadalasan talaga pagkatapos ng klase mo, anong oras ka na uwi dito? 9. 9. Isipin mo, 9, 10, 11, 12, 1. 5 hours na tulog yun, Tapos di ka pa makatuloy kasi inisip mo na baka magising ka na ng oras na. Ang hirap, no? Nakapagod yung ganun, pero kinaya mo. Grabe. 3 years na nagtitiis. 3 years ka nagtitiis sa ganitong routine mo sa buhay. Maagang magising. Pagkatapos, trabaho, aral, naman. Ay, mahirap yun. Hindi ka ba inaantok pagdating sa school? Oo naman, inaantok naman. May one time nga nakatulog ako. Buong klase. Hindi.
may nag-ano sa akin ng classmate. Dahil yung, di ba pag puwet tayo, bagsak talaga yung katawan natin. Kaya pilitin man nating makinig sa teacher ng leksyon, pero di na kaya ng katawan natin kasi yan, pagod na tayo. Pero kahit sir, ganyan siya, pinapakita niya pa rin sa akin ng mga matataas. Ay, anong mo, with honor ka? Nung Grabe na yan talaga nung siya. elementary, nag-graduate ako ng valedictorian. Elementary? Opo, Wow, grabe. tapos high school. school with honors. With honors ka? With honors din senior high. Tapos ngayon, dean's list. Ano? Dean's lister. Dean's list ka? Ay, grabe. Grabe no? Matalino pala siya. Kaya talaga nagsumikap siya kasi sayang yung talino niya. Sayang yung kasi matalino siya. Kaya naisip kasi na may siya. May future siya pag pinagpatuloy ng pag-aaral kasi advantage siya sa kanya kasi matalino siya. Na ako wala na akong maitutulong sa iyo. Hindi na ako nakapagtapos. Sana sabi ko ikaw na magtapos. Yun. Ano pala yung tapos mo nun, Nay? Nag-first year college din ako kaya lang. Nag-asawa ka? Hindi pa. Alam mo. Parang dinamay ako ng tatay ko doon sa kapatid kong isa na nagkaklase ng college, nag-asawa. Tapos nung nag-self-supporting ako ng hindi na rin ako nakatapos kasi may problema doon sa anak ng amo ko. Hindi ako magsasaga sa trabaho pag ganyan ng mga sitwasyon. Kaya sabi ko, ikaw bumangon ng ko. Wala ka mang maibigay sa kanila na mga ari-arian, gano'n, mga... Yun nga po sinasabi ko sa kanya. Ang maibigay mo na sa kanila yung Yung sa pagtatapos na nila. makapagtapos sila sa pag-aaral. Ito yung mga deserve matulungan po, mga kalingap. Katulad ni Mika na talagang grabe yung sakripisyo po sa sarili para sa kanyang pangarap. So ano palang pangarap mo Mika? Pangarap ko po ang maging successful na businesswoman someday. Which is related naman po siya sa kinukuha kong kurso ngayon na Bachelor of Science in Entrepreneurship. Entrepreneurship. So kaya yun ang kinuha mong kurso? Opo. So may balak kang mag-business soon pag pagtapos ka ng pag-aaral mo? Anong business na plano mo? Actually right now, wala pa po akong naisip kung wala ka pang knowledge sa wala ka pang naisip na negosyo. Pero yun yung pangarap mo? Para sa kanila mama mo? Opo. Grabe na, nakakabilib siya. Mataas yung pangarap niya. Mataas yung pangarap niya sa buhay. Maging business woman. So yung pagpatuloy mo lang yan kasi malayo mararating na malayo marating mo Mika kasi napakasipag mo. May mga kapatid ka pa ba? Meron po, kaso yung isa nag-asawa na. Tapos yung isa nandun po kay Papa, yung isa nandito po kasama. So pangarap mo rin bang paaralin yung mga kapatid mo kapag ikaw Po, nakatapos? pagkatapos ko po, papag-aralin ko po yung bunso namin. So ikaw yung pangalawa, no? Pangalawa sa babae. Sa babae. Ay, panganay sa babae, pangalawa sa babae, bunso. Bunso. Pangatlo po ako sa 4. Pangatlo ka. Pero siya yung, kumbaga sa mga anak mo na, siya yung talaga pinakamasipag. Talagang Yung bunso, kung nagtatrabaho sa water station sa sa Migrante. Sabi ko, habang hindi pa nakakatapos si ate mo, tiyaga ka muna dyan. So, kilala mo na ba ako? Hindi ko na pagkilala sa'yo eh. Hindi po. Si Kalingap Tata pala ako. Nakalimutan ko magpakilala sa'yo. Kami ang team Kalingap. Kilala kami ni mama mo. Nanonood si mama mo ng Kalingap. Pero minsan Hindi pa po kayo dumaan sa newsfeed ko. hindi pa. So hindi mo pa alam yung team Kalingap? Opo. Wala ka Sa pa amin, na sila, perfect na sila sa amin. Kami yung kasamahan ni Kalingap Rab. Ni Kuya Val. Si kilala na ni mama mo. Si Kuya Sagap kasamahan ko. Siya yung nag sa akin na puntahan ka dito para alamin yung kwento ng buhay mo. Kasi bago pa lang yan, sinabi na sa akin na ganun yung kwento ng buhay. Kaya
Sabi ko, puntahan natin bro. Kasi maganda yan tulungan kasi masipag. Deserve mo tulungan. At sana po mga kalingap, matulungan natin si Mika. Kahit man lang sa pang-alawas niya. Kasi nakaka-inspire yung kwento ng buhay niya po mga kalingap. Nakakaiyak po kasi ako dumaan man ako nag-working student ako pero di ko kinaya yung ganun eh. Nag-give up talaga ako kasi sa unang-una financial yung pinaka-problema dyan. Pera kasi sa tuition pa lang wala na. Saan mo kukunin yung tuition mo? Sa trabaho mo magkano lang yung sweldo, sahod, allowance mo pa pagkain, mga binibili po bang mga homeworks, mga project pa, mga paperworks, mga ipapasirox mo pang mga Ang hirap ng ganun, no? Wala ka talagang pera pero si Mika talagang tiyaga lang. Talaga siya. Di niya iniisip yung Dati nagdadalawang Financial? isip na siya magpatuloy ng butit na kaya mo talaga, di ka sumuko Mika. first year college pa lang siya. Ano po kasi yung sa school na din po ako na kasi di naman po sila super strict pagdating sa balance. So nakakapag-enroll ako kahit may balance pa po. Yung yung tuition ko, inihiram ko po siya sa amo ko po. Tas hinihiram mo? babayaran ko po siya. Pagsahod. Grabe na yun, no? Sabi nakakaiyak yung mo na. Naiyak ako sa Yun nga ang inaano ko sa kanya. Minsan kahit wala kang hindi ako nag-ano sa kanya kasi para sa kanya yan. Pero minsan pag talagang parang walang ako malapitan niya na persa ako sa kanya. Minsan ba wala kang sinisisi na gano'n? Bakit naging ganito ang buhay ko? Bakit ako pa yung... Wala naman po. Wala naman. Bakit ako nagsakripisyo ng ganito? Bakit ito yung buhay na binigay niya sa akin? Wala naman. Pero thankful ka naman kay God na sabi mo sa sarili mo, kaya ko ito. Basta andyan yun si Lord. Lagi ka bang nagdarasal? Opo. Lagi ka bang nagpapasalamat kay Lord na kahit na ganito ang buhay mo, hindi ka sumusuko talaga. Opo. Grabe na, nakakabilib siya. So, ayan po mga kalingap. Ang dami kong binablog po ng mga tinutulungan ko mga beneficiary. Pero sa lahat-lahat po, dito ako bumilib kay Mika, mahirap yung ginagawa niya. Kaya talagang si nanay ay talagang naaluha po sa anak niya, sa mga ginagawa ng anak niya. Kaya, pagpatuloy mo lang yan, Taon siya naghihirap. Tapos, isang taon na lang siya. Graduate ka na. Kaya mo yun. Kaya mo yun. Tatlong hirap na yun. Oo. Mahirap yun. Tatlong taong kang puyat. Puyat. Tapos, siyempre palengke, gumagalaw ka niyan eh. Oo, gumagalaw ka pa niya. Minsan abutan ko yun sa market, parang wala lang siyang nangyayaring puyat, pagod. Nasana niya yung katawan Talagang niya. Relax na determinado siya. Oo. Siguro ang iniisip niya yung... Sino-surprise ko yan dyan sa market talagang as in Siguro yung iniisip niya, hindi yung pagod, yung goal niya. Goal niya yun. Oo, Yung goal niya, yung niya. dream niya, dream. sa kanya ang... Lagi niya, talaga. kahit napagod siya, ay talagang Para to sa pangarap. para po sa pangarap ko. Kasi sinabihan ko rin yan na sabi ko wala akong ibang sa inyo ilang kaya magsikap ka. Kaya yun po, simula nung nag-graduate siya ng grade 12, talagang na talaga siya. Papasok ako na. Grabe, nakakaiyak. Nakakaiyak yung pinto mo, Grabe. Hindi ko kakayanin yung ganito po, mga kalingap. Sana matulungan natin siya. Mga kalingap, sana nakapanood sa vlog na ito. Nakaka-inspire po yung buhay niya po, mga kalingap. Working student, mahirap. Mahirap gawin yung mga ganyan. So, Mika, ano bang mensahe mo sa mga katulad mo na yung dahil sa kahirapan ay sumusuko na sila, anong mensahe mo sa kanila? Sa mga kapwa ko po, estudyante na nahihirapan ngayon kasi pinagsasabay yung pag-aaral at yung pagtatrabaho para may maipangtustos sa pang-araw-araw nila. Hindi porket nandun kayo, palaging nandun kayo. Meron pa din pag-asa na mas umangat pa kayo or maging maayos yung buhay nyo at makayanan yung mga pagsubok na darating sa inyo. Yun lang.
Kasi sa ibang ano kasi, pag alam nila na mahirap, sumusuko na sila agad. At alam nilang hindi nila kaya, yung iba ay nag-aasawa na ng maaga kasi dahil sa kahirapan. So, para sa'yo, hindi hadlang yung kahirapan para hindi matupad yung mga pangarap. Kasi, di ba, dito sa mundo natin, habang may buhay, may pag-asa, di ba? So, hindi lahat ng panahon ikaw ay mahirap. Opo. Basta't magsumikap ka lang, maiyahon mo sa hirap yung buhay mo, basta masipag ka lang. Kagaya mo, katulad mo, na masipag, hindi posible na matutupad mo yung pangarap mo para sa pamilya mo. So, grabe, napahanga mo si Kuya Sagap, oh. Pati si Kuya Sagap, naiyak na, oh. Nagsishades lang yan, pero natulong na yung luha niyan. Kaya, ngayon, deserve mo ng tulong, Mika, andito kami para hindi man masyadong malaki itong may bigay ko, pero sana makatulong ito sa'yo, So, malay natin, sa mga nakapanood dito, may mga napukaw ang damdamin, na may mga gininto ang puso, lalo na sa mga OFW na nasa ibang bansa, na nanonood sa atin ngayon. Kasi talagang ang kwento mo ay talagang pang MMK ang kwento mo. Hindi basta-basta, bro. Hindi basta-basta yung yung talagang pinapahalagaan yung bawat oras. Yun. Hindi, wala siyang sinasayang. Walang sinasayang na oras. Isipin mo, alas 3 ng maaga gumising. Last dos. Alas 2 ng umaga. Para kang, parang Amerikano ka. Para kang taga-ibang bansa. Parang yung tawag na sa Japan baga na ng mga tao laging busy. Yun, palaging busy ka. Di ba, napansin mo sa Japan, laging tahimik. Sinyalis daw yung laging busy yung mga tao. Oo, sinyalis yun. Laging busy yung mga tao. Diyan daw kasi, yung mga kasabihan kasi ng mga inchik, pag maaga ka daw magising, grabe daw ang swerte na dating sa buhay mo. Oo. Kasi yung mga inchik din, walang sinasayang na oras yun. Wala yung sinasayang. Tapos, ultimo piso, tinitipid pa nila. Kaya wala imposible na hindi mo matupad yung pangarap mo. Yung bansa ba kanila, asinsado? Oo, kaya asinsado ka. Itong si Mika, asinso to eh. Kasi alam na yung hirap ng buhay eh. Yun po. Mas Matipid pa din siya. At saka, yung pera niya, talagang binabudget niya talaga. oo, binabudget niya, pinapahalagan niya. Wala siyang sinasayang na oras kasi bawat oras ay mahalaga para sa Pinaghirapan kanya. niya yung pera niya. Oo, Talagang, pinaghirapan niya, oo. Siguro, 2 to 3 years from now, babalikan natin siya. Iba na ang Mika na, natin. Iba na ang Mika na kilala natin na dati ay talagang naghihirap. Pero, 5 years from now, pagbalik natin, asinsado na pala siya. China yan. May kotse na pala siya. Kasi alam niya yung sakripisyo, ayun yung Kaya pagsusumikap eh. Alam niya. Oo. Kasi maganda to pag nakatapos tong businessman. Oo, at saka businessman yung businesswoman yung magaling niya. sa negosyo. Magaling sa negosyo. Oo. Kamatibay pati siya sa Oo. Yun, magaling ka sa math. Oo. Ay, budget mo talaga. Bababudget mo talaga yan, oo. Katulad ng inchik, pag nagising yung inchik, alas 4 walang gising na yan eh. Oo. Dahil nag-aasikaso na ng business, negosyo nila. Kaya grabe yung asinso yung inchik sa negosyo. So, sana po ay matulungan natin sila, si Mika at ang kanyang mama po, kasi ang mama din yan po ay walang hanap buhay. Sana po sa kahit kaunting tulong po, mabigyan natin po sila ng tulong. Lalo si Mika po, kahit sa pang-allowance nila po, malaking tulong yan sa pinaabot po sa kanya. Kaya ngayon ako, Mika, magbibigay ako ng kaunting tulong sa iyo. So, malay natin may mag-abot sa atin. Makaano ng kwento ng buhay mo, maantig yung puso. So, ito, Mika, sana ipagkashare mo lang ito, Mika. Kaunting tulong ko sa iyo, 2,000 pesos. Thank you po. Ayan. Malaking Pagdagdag yan sa allowance mo, Opo. Ay, may talent pala si Ikaw ang nag-ano to? Ay, welcome to, Jimmy's Christening. Ginamit ko lang po yan para pang prototype dun sa revalida ng business plan namin ngayon 3rd year. Ito ang gawa mo. Grabe no, isa. Ito pa. Ganda ng writing niya, oh. Please find your seat. Tama ba? Table 1, Raquel. Table 2, Mika, Angela. Saan ka dito? At sa Mika. Mika, Angela, Melo. Ano Melo? Apelido ng papa mo? Melo? Ikaw, pati ito, ikaw gumawa? Grabe. Napaka-talented din Mika. Nahilig din siya sa mga ganito. Arts ang tawag ito? Ano ang tawag ito? Arts po, ito po yung calligraphy.
Ito yung Telegap. Ang ganda ng writing niyo. Hindi lang masipag, may talent pa, ano? Invitation. Parang invitation card, no? Na maliit. Ganun nga. Ginagawang ano, malaki. Ayan, grabe, nakakabilib siya, ano? May talent din pala sa ano. So, ano. Ayan. So, anong masasabi mo, ano? Mika, na biglang may kalingap dito na Pumasok. na di mo alam, di mo akalain na magbigyan ka ng biyaya. Very unexpected po siya. And thank you din. Malaking tulong po siya para sa pang-araw-araw na allowance ko po. Maraming salamat. Pero malay mo, malalaki pa yan. Hindi lang ngayon ng ano, tulong natin sa'yo. Mas matutulungan ka pa lalo pag may mga taong tumulong sa'yo. Kasi tuloy-tuloy ng tulong ko sa'yo eh. Pag ano, maraming mag-aabot ng tulong sa'yo. So basta ano, mag-pray ka lang kay Lord lagi. At mag-vitamins ka, baka magkasakit ka. Hindi natin alam yung ano ng katawan natin. Na sa isip natin, kaya pa natin, pero yung katawan natin pala, ano na, bagsak na. Ano, Nay? So ikaw, Nay, anong mensahe mo, message mo sa mga viewers na nanonood sa atin? Salamat po sa pagbisita po dito sa amin ni Kalingap Tata. Kalingap Tata. Hindi ko po inaasahan na may pupunta ditong tutulong sa anak ko. Kaya maraming salamat po sa inyo. Anong nangyari sila? Nervous. Ha? Parang ano sila? Nag-ano Ang puso mo? Ano ang hininga ko po. Ano, Nay? Nervosity. Nervous na ano? Saya? Sayang naramdaman mo, Nay? Masaya ka ba ngayon, Nay? Sobra po ang sayang nararamdaman ko ngayon dahil hindi ko na mararamdaman na nahihirapan ang anak ko dahil may Tayo tumulong. tumutulong. Sana po Siyempre. mapagpatuloy po ang tutulong pa sa ganitong sitwasyon ng pamilya ko. Salamat po ulit. Kahit na yun man lang muna nakayanan natin, ano? Pagpasensyahan mo na, ano? Mika? Okay lang po. Malaking tulong na po ito. Yun lang muna nakayanan natin. At sa sunod, malaki na yan, may bigay natin sa iyo pag may mga tumutulong sa iyo. Ayan. So, ayan po mga kalingap, panibagong beneficiary naman ating tutulungan si Mika. So, yun, sa lahat ng vlog ko po ay dito talaga ako napabilib sa kanya. Kay Mika po talaga. Salamat po. Kasi marami na akong na-vlog na beneficiary na tutulungan, pero dito ako mas na ano talaga, na deserve na matulungan dahil sa kanyang ano, kasipagan po. So, sana po, huwag niyo pong i-skip ang ads po sa video na ito. At paki-like and share po para mas marami makapanood. At siyempre, ang hindi niyo pag-skip ay tulong na rin po sa aking channel para sa ating mga tinutulungan. Kaya, thank you po. At siyempre mga kalingap, huwag natin kalimutan lagi subscribe ang ama ng kalingap na si Kuya Val Santos Matubang at In The Vlogs. At siyempre kay Kalingap Rab. At siyempre sa kanyang asawa po na si Ma'am Jack. Yan, pa-subscribe po na kanilang channel. At siyempre sa kasamahan ko pong si Maria Ligaya Vlogs, huwag niyo pong kalimutang suportahan din po at subscribe ang kanyang channel po. At sa buong Team Kalingap, sa mga key voice, yan, suportahan niyo po sila. At siyempre sa aking kasamahan po na si Sagap TV. Dito ka, Sagap. I-promote mo. Yan, ito ng pagkakataan mo. I-promote mo. Mga Mikris community, suportahan natin si Sagap. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa akin, Sagap TV po, madali lang po search. Yan. At isa po tayo sa kasamahan po ni Kalingap Rab. Kalingap Rab, Kuya Bal, at isa pong Kalingap Partners. Partners. Batch 1, di ba? Batch 1 ka? Batch 1. Yan. Yan. Yung batch 1 po yung pinakauna. Hindi lang po ako napansin doon kasi bihira mag-upload. So, pasensya na po mga kalingap na parang si Randy Santiago siya. Oo. Trademark na po siya. Trademark na po niya, naka-shades po. Ako po yung lagi naka-shades po nun sa diet. Oo. Kahit madaling araw Kahit po. madaling araw naka-shades siya. So, deserve niya na po ng suporta po kasi napakasipag din po ito. Talagang maasa na Kalingap Partners, naghahanap din ng matutulungan. Kaya ngayon natagpuan natin si Mika. So, siya yung nakatuklas kay Mika dahil kay Sagap TV. Kaya suporta natin siya. So, hindi natin matutulungan ngayon si Mika kundi dahil kay Sagap TV. Yan, madali lang Sagap Sagap TV. Yan, ang bilis lang. Sagap TV. Oo. Yan.
maganda po yung mga content po natin Yan. tungkol sa mga kalingap. Yan, tungkol po sa mga Tapos kalingap. ano po sir, ang ano mo, ang ano mo sa ano? Saan? Kalingap, ano? Tata. Kalingap Tata. Kalingap Tata. So, Search mo. search mo. Yan po si Kalingap Tata. Pag maano mo, Kalingap Tata, lalabas agad yung una, Kalingap Rab, lalabas. Tapos Kalingap Tata, Kalingap Dan, lahat ng Kalingap lalabas agad. Ay, ano Search mo mo. to? Si Kalingap, ay ano yun pwede? Kalingap Rab. Oo, Kalingap Rab. tapos siya. Si Kuya Val, Santos Matubang. Yun Yun ang ang founder Namin. namin, Na vlog. pinaka-founder namin. Wala kami sa kinalagyan namin ngayon, sa kinatatayuan namin kung di dahil kay Kuya Val. Kuya Bad Santos Matubang. Lahat po ng ano, credit po kay Kuya Val Santos Matubang. At siyempre kay Kalingap Rab. Yan siyempre sa kanyang anak na gwapo, na katulad ko. Kalingap Tisoy. Rab. Tisoy. Kalingap Rab. Kalingap Rab po. Siyempre So, kay Ate Edna. Kaya atid na po, supportan natin sila. Ayan. So kahit na umuulan ano, andito tayo para puntahan si Mika. So ngayon ay natulungan natin siya. Sana hindi pa ito pa yung simula ng pagtulong namin sa iyo. So sana tuloy-tuloy pa, mga kalingap. Pasensya na rin po kayo kung nag-antay kayo ng ilang oras para makarating si Mika dahil na galing siya sa trabaho. Pinasundo ko pa. So Thank ayan. you po. Ni Kuya Tata, Kuya Sagap, magkape muna po kayo, maulan. Ay, salamat. Salamat Mika. Grabe. Hindi lang masipag, masikaso pa. Ayan, nakakapit tayo mga kalingap. Papakapin tayo ng Oo, grabe, napakabait ni Mika. Ano? maulan sa ano. Maulan eh. Alam niyang di muna tayo makauwi kasi maulan. Bigyan tayo ng kape. Grabe, ang bait ni Mika, ano? Ayan, mga kalingap. Alam ni Mika na mauwi kami, so pinapakape muna kami. Grabe. Sana po suportahan natin si Mika po, mga kalingap. Kahit sa pang-alawas na po mga kalingap. Kawawa talaga siya. So, ayan. So, ayan mga kalingap, thank you po. At ngayon po ay magkape muna tayo. Ay, salamat, Mika. Thank you, grabe. Nagtimpla po kami ng kape ni Mika. Grabe, no? Tama, malamig ang panahon, ano? Kaya Umuulan. sabi nila na yun sa labas. So, anong plano mo sa binigay namin sa'yo? Saan mo gagamitin? Tig 1K po kami nung Tiguan kayo. Grabe, no? Grabe. Talagang yung 1,000 para kay mama niya. Kahit mama niya. Hindi sa siya? Maalanin siya sa Magulang niya. Hindi siya makasarili. Hmm. At bugos talagang sinishare din niya kay mama niya. Iniisip niya pala yung Iniisip niya. Kasi alam niya nang wala ding si mama niya, hindi na makapagtrabaho. Siyempre, kailangan din ng pang gastos-gastos dito, kaya grabe, bilib ako sa'yo, Mika. thank you po. Kasi dawi ka mag-share ng blessing sa magulang mo. Siksik at liglig pa ang papalain. pagpapalain ka pa ni Lord ng maraming biyaya. Kaya continue lang yung pangarap mo. Andito lang ang Team Kalingap para suportahan ka. So ayan ulit mga Kalingap, maraming salamat po. God bless sa ating lahat. And pinakapi kami sa Dito tayo mga kalingap.